Taon, ano bang yung pong nakikitang mga hamon na kakaharapin? At mukhang entrada pa lang, ma'am, nag-iisang linggo pa lang tayo, marami na tayong napupuna sa pamahalaan. Oo, MJ, di ba Year of the Fiery Horse daw eh. Mm. Parang tumatakbo mabilis pero fiery. Tayo nasa ikasyam ng Enero. So mukhang marami nang nangyayari at mukhang tumahimik lamang para magselebrasyon ng Pasko at ng Bagong Taon, pero mukhang masidhi ang damdamin ng taong bayan at balik ulit tayo dun sa ating mga hinaing sa nangyaring pangako sa atin. Opo, umpisahan po natin, ma'am, sa very very basic po na trabaho ng Kongreso, magpasa po ng pambansang budget at mapirmahan po ng presidente. Sinasabi po, ma'am, ng administrasyon na pinakamalinis daw itong 2026 General Appropriations Act. Sa inyo pong matagal ng panahon sa pag-aanalisa po sa pambansang budget, kayo po ba isang ayon doon, ma'am? Malinis daw 2026 budget, wala pong pork barrel? Well, actually, dalawang araw, I think 2 days ago, pinost na sa DBM website yung kopya ng GAA at saka yung veto message. Siguro nung sinabi nila nung signing na malinis ang budget dahil wala pang nakakakita sa atin at nabubusisi ito, sana nga malinis, no? Pero sa pagkakita namin, may mga bagay na nawala, may mga bagay na tumaas o bumalon, at may mga bagay na sadyang kinukubli sa taong bayan. So, sa aking pananaw, ngayong nabasa ko na yung veto message at tinitingnan isa-isa namin ang pahina ng GAA, hindi mo mahuhusgahang malinis. Malinis dahil yun ang gusto nilang palabasin, na nag-react sila sa taong bayan, sa kagustuhang ng taong bayan na ang taxes natin ay magamit ng maayos. Malinis dahil binuksan nila ito, yung proseso, no? Pero makikita natin dun sa BICAM, merong inalis at binalik at lumaki pa. At ang medyo nakakagimbal, merong vinito ang presidente na nasa NEP niya. So, siguro matatapos namin ang pag-aaral namin ng Lunes para maintindihan talaga namin ano yung inalis, ano yung inalis kunyari pero biglang lumaki, ano talaga ang under the discretion of the president. Kasi oo, dun sa sinasabi nilang 10 line items, 7 dun ang binito niya, pero napakahalagang tingnan natin, yung 7 na yun maliliit, no? Yung tatlong naiwan, medyo kalakihan yon, pero ang nakakagimbal ang patuloy na pag-cancel sa foreign assisted projects, yung ating pondo, no? Nakakagimbal rin yung utang natin dun sa dalawa ng Vinito na under ng DTI, ay utang natin na hindi nababayaran. Dun din sa GAA, tinitingnan namin nasaan yung provision ng automatic debt payment. Kasi yung automatic debt payment, hindi na yung pinagdedebatahan sa Senado at sa Kongreso, nilalagay yon kadalasan sa huling pahina ng GAA, no? So dun sa repaso namin, kanina na-discover namin wala yung chapter na yon. So tinitingnan namin kung ano nangyari at tinitingnan namin kung yun ay pagkakamali lang ba sa paglilimbag o talaga may mali. So hindi ko masasabing malinis sa mga nakikita namin. Opo, ma'am, nabanggit niyo po na yung vetoed items mula sa NEP, National Expenditure Program. Di ba ang NEP galing sa Malacanang? So parang vinito niya sarili niya? Parang ganun yung labas? Yun nga, MJ, kami natatawa Labo naman. Kasi sabi ng staff ko, ma'am, galing ito sa budget niya, proposal. Sabi ko, sigurado kayo, tingnan nyo. Kaya ang ginawa namin ngayon, sana titingnan lang namin yung GAA. So dahil may nakita kaming ganon, sabi ko, bumalik kayo sa NEP at i-compare nyo. Kasi may nakita silang 2 items na nasa NEP at binito ng presidente. So patuloy yung aming pagko-compare at pagsasaliksik, katulad na sabi ko, sa Lunes meron kaming ilalabas na report on that. Tsaka, ma'am, unprogram appropriations po yung vinito. Di ba walang laman ang unprogram appropriations? Tama ka, MJ, no? Tama ka, MJ. Yung parating sinasabi, hindi, unprogram naman yan. Wala yung effect sa fiscal. Kasi sinabi nung signing, no? Fiscal space, fiscal discipline, yun yung mga buzzwords na binitawan ng leader.
again, sa kanila rin naman ang galing na ang unprogrammed appropriations, walang pondo. At pag nagkaroon ng pondo, doon lamang gagalaw yung mga items na naandun. Ang unprogrammed appropriations, ang presidente ang nag-approve. Discretionary niya yan, no? So nakita natin noong 2025, naglikom ng pera, linagyan ng pondo ang unprogrammed at linabas. 'Di ba? Yan ngayon ang ilan sa mga flood control projects na napondohan. So tama ka dun sa sinabi mo na bakit mo ibinito yung 7 sa 10 line items under the unprogrammed appropriations? Wala namang pondo yon, di ba? So ibig sabihin, para lang siguro may mabito, ilagay nyo yan, ibibito ko yan. Ang konsepto, isinatabi na ang program fund ay wala pang pondo at pag nagkaroon ng excess revenue, tsaka popondohan. Ang budget natin is 6.8 trillion, ang revenue is 5.5 trillion. So talagang may kakulangan. Saan mo kukunin yon? Yun yung umuugong ngayon na uutangin. No? At napakahirap niyan kasi palaki ng palaki ang utang ng bansa. Tsaka, di ba ma'am, ang unprogrammed appropriations, halimbawa may sobra, granting, may sobra. Hindi po yan mailalabas, ma'am, di ba? Hanggat walang approval ng presidente? That's right. Kaya discretionary yan eh. Kaya yung sinasabi nila sa 2025 na foreign na flood control projects na wala akong alam. Paano ka walang alam? Discretionary. Paano lumabas yung pondo? Walang say ang speaker, ang Senate President sa paglabas ng pondo. Yung budget implementation, budget execution is entirely an executive branch function. Nako. Sa inyo pong analyzation ng bagamat hindi pa po kayo tapos sa buong pag-aanalisa sa pambansang budget, kung isasalarawan po natin ma'am in layman's term, ito pong 2026 line item vetoes, so budol veto ito ma'am, masasabi natin kasi oo. Nandun na naman tayo, balik na naman tayo dun sa budol. Hindi pa nga sila tapos dun sa kampanya nilang mahiya kayo. Mahiya naman kayo. Ngayon, talagang, at sinabi pang malinis, di ba? Parang ibalik mo sa kanila, mahiya naman kayo para mo nyo sabihin ng malinis. Just because you made the process transparent and you involve certain NGOs in the process that makes transparent, just because you remove for flood control projects that makes transparent. Mind you, yung pagkakaalis at paglilimitan ng infrastructure fund, infrastructure project, may impact yun sa Build Better More. At ang DPWH at saka yung ilang programa ng DOTR, yan ang nagpo-provide ng multiplier effect para mag-expand ang economy kasi infra nga. So, ang nangyayari dyan, parang yung vertical infra projects na-set aside yung hard. Yun yung sinasabi na hard pork at saka napunta sa soft pork. Kasi naalis ang ayuda pero grabe ang taas ng AIX at grabe rin ang taas ng MAIP. So, yun yung mga concern. Makikita mo dun sa feature ng budget, 1.7 trillion ang DepEd at ang pagkasabi nga nila, the biggest budget for education in the history of the Philippines. Totoo naman yun. Pero pag binusisi mo yung budget ng DepEd, makikita mo dyan yung school building projects na dating DPWH ng 2025, only 22 school buildings were built. So pag binigyan ka ng 1.7 trillion, at sabihin na natin 30% of that is school building, ang ating gap 17, ang ating shortage is 170,000 school buildings. Kahit ka magtayo ng 10 school buildings a month, ang total nun 120. Meron pang balanse. Pero kaya pang magpatayo ng 120 school buildings a month ng DepEd, na ang kanilang record ng 2025 ay 22 buildings lamang para sa buong taon. So that is problematic. Yung claim nila na second highest budget ang health, uulitin ko, ang ruling ng Supreme Court, ibalik. Hindi pondohan. So yung ibalik, dapat nung 2025, tiningnan nila yung mga savings, no? O kaya yung mga binabalik ng mga district engineers na pondo, ay dapat yun ang ginamit nila para maibalik yung 60 billion na kinuha nila sa PhilHealth na na-declare unconstitutional. Anong ginawa nila? Ginastos nila yung 60 billion, tapos nag-allocate na naman sila from another para ilagay sa PhilHealth at masabing, oy, ibinalik na namin. Paano ibinalik? Ang return, ang ibig sabihin yan, from the same budget, which is 2025. Ibalik nyo. Ang ginawa nila, nag-allocate sila. So para tayong 2 beses na prinito sa sarili nating mantika.
Yun yung sa konsepto ng DOH. Ngayon, yung sumunod doon is agriculture and then DSWD. So tinitingnan pa namin bakit lumaki ang agriculture in the light of all this bumababa ang inflation pero ang price ng produkto ay hindi naman bumababa. Binanggit na rin po minsan ni Super Ate, no? Senator Amy Marcos, na yung budget ngayon ay hindi raw pork free. Pero giniling. Ano ba yung giniling? Ipaboy pa rin yun, ma'am. Ano, Oo, MJ. Sa tingin po ninyo, ma'am, bakit niya po nasabi yun? Giniling. Pork giniling. Giniling kasi pag kumakain tayo ng giniling, hindi natin, nalalasahan natin ang baboy, pero hindi natin nakikita. So ang giniling, parang ganun ang ginawa doon sa budget. Hindi mo nakikita, lumiliit yung mga dating ang lalaking lump sum, pero doon meron pa ring line item. So pagliit ng budget, hindi masyadong tinututukan ng mga budget watchdogs. Maliit naman yan, hindi na yan titingnan. So, yun yung giniling, lumiit, so sasabihin, hindi, bumaba nga, hindi, nasiro nga. So, ikaw, papalakpak ka dahil dun sa supposedly reform. Pero, makikita nyo, at ipresent namin in a table form, saan yung inalis, saan linagay. So, makikita mo na yung NEP ng presidente ay naiba dahil sa realignment na ginawa. At yung realignment na yon ay ginawa in reaction to the public, yung kagustuhan na makakita ng big fish, and in reaction also to the results of survey firms na nagpapakita na paliit ng paliit ang tiwala ng taong bayan sa leader. Opo, ma'am, nabanggit po ninyo yung kawalan ng pondo ng foreign assisted projects. Kabilang pala dito yung Metro Manila Subway, yung North-South Commuter Railway, yung LRT1 Cavite Extension, mukhang yung MRT8 ba yun? Tama ba yun? Oo. MRT8, MRT7. MJ, parang lahat ng transport, related to transport, inalis nila yung parte ng gobyerno. Pag inalis mo yung parte ng gobyerno sa isang loan na binigay sa'yo ng bilateral or multilateral agencies, bumababa ang paggalang ng investor sa atin kasi yan ay loan agreement. At sa loan agreement may side, ito ang itutulong ng Government of the Republic of the Philippines at ito ang manggagaling para dun sa loan matuloy. Imaginein mo yung binabayaran natin ang counterpart biglang promeno simula ng 2023. So, ang daming parts ng conditions ng loan ang nagte-take effect, no? Katulad ng penalty, ng interest, 'di ba? So, that's a reflection of the mismanagement na sa kagustuhan maglipon ng pondo para sa politika, ang naaapektuhan ang bansa, ang taong bayan. Kaya ang foreign assisted projects is a reflection of ayoko niyan, gusto ko dito. Hindi pwede yun. Yun yung continuity from one administration to another. Because ang Pilipinas, kahit pa nung panahon ni Presidente Cory, honors obligations, honors the debt payments. So kung aalsin mo yung counterpart sa foreign assisted projects, para mong sinabi doon sa inutangan mo na pasensya na muna hindi muna natin itutuloy ito. Pwede ba yun na nakabinbin yung mga malalaking kadambuhalang projects na mention mo? Sino ang may impact doon? Hindi ba ang taong bayan? Pag yung subway, yung another part of the LRT or certain bridges, those are all transportation projects. In fact, ang tawag nga dyan, flagship bakit yun ang unang kinakatay? So, ibig sabihin, ma'am, siyempre, 2026, 2027, ano na yan, political season na yan. Lalo na 2028, presidential elections. Kung walang mga pagbabagong mangyayari sa pamamahala ng Pilipinas. Ibig sabihin, yung mga pangako na matatapos itong mga proyektong na ito, talagang budol. Hindi matatapos ito sa termino ng Pangulong Marcos Jr. Totoo yan, MJ. Pero sa tingin ko, bago tayo dumating sa 2028, sa tingin ko, meron na naman silang pinaghahandaan na malaking paggugugulan ng budget. Kaya this time, talagang makikita mong nag-iipon-ipon. That is the part of the unprogrammed appropriations. Now, as far as yung ayuda is concerned, again, nag-iipon-ipon. Yun ang preparatory to the 2028 na mamumudmud na naman sila ng mga ayuda sa taong bayan. Nako,
This brings back to my next question, ma'am. -3 sa SWS, -15 sa Pulse Asia, sa Publicos -27. Di ba, ma'am, pag ganitong mga survey, nakaka-windang na ito kung ikaw ang sitting president. Di ba dapat pag ganito ang mga survey ratings mo, kailangan bumawi sa publiko, kailangan mo magpasikat, dapat number one mong pondohan yung mga foreign assisted projects o yung mga big ticket projects. Ito, ma'am, sa 2026 budget, alaws. Ito ba ay makaka-apekto pang lalo sa survey ratings ng presidente? Oo, makaka-apekto yan. Correct ko lang, no, yung -27 na umiikot, yung dalawang survey is on the approval and trust of the leader. Yung ginawa nilang -27, although may nakita akong iba talagang sinasabi na, inalis namin yung undecided. Kasi yung scale namin at saan ay rate for the cabinet performance. So yung 51% said they disapprove of the cabinet performance is the sum total of the performance of his cabinet, not of the person. So pero I mean may mga comparison na gano'n, hindi ko naman matitigil yung interpretasyon na ganyan. Pero again, tama. Again, tama ka naman doon na kailangan magkaroon ng aktual na programa para sumagot dyan sa how do you gain back the trust. Kasi pag nawala ang tiwala sa pamahalaan, sa leader, sa politiko, mahirap makuha ang approval. Mahirap makuha ang tiwala kung wala kang gagawing aksyon. So hindi ko maintindihan kasi siguro ang pinaka-action nila is the cabinet reshuffle na mangyayari sa darating na linggo. Ang pagkakaalam ko, 9 na cabinet members ang mare-reshuffle. So kung re-reshuffle mo yan, hindi ba galing ka na rin lang sa reshuffling? After the elections, yun yung pinalabas nila. So hindi ko maintindihan yung isang cabinet secretary mini-mention doon, kababago lamang, hindi pa nga nasasubmit sa CA yung pangalan, pero parang nandun na. So hindi ko rin alam kung reshuffling is the way to go or really, work hard, show results. Hindi lang optics, kasi nakita natin itong administrasyon na ito from day one, puros optics. Hindi natin nakikita yung pagbabago na nararamdaman ng taong bayan. Noong una kasi ang issue, hindi ka namin maramdaman, hindi ka namin nakikita, hindi ka namin, the lack of concern. Tapos nakita nating nag-iikot siya dahil dyan sa flood control project, supposedly yun ang concern na katulad nga ng ang packaging na ginagawa ng palasyo, siya lamang ang leader na pinaglaban at tumatayo sa korupsyon. Yun naman double-edged, kasi pag tinanong mo bakit may corruption, saan nanggaling ang corruption, sino ang corrupt? Kaya alam mo, matatalino na ang Pilipino, so alam nila, kaya nga nagagalit dahil walang desisyon na lumalabas dun sa malalaking isda. Tsaka ma'am, yung nangyari kay retired Major General Romy Pocis, yung may makakatulong ma'am sa survey niya, tingin mo ma'am? Ay, makakababa yun. Biro mo naman, no? Nagsalita lamang siya. Ito'y isang retirado. Una, ang maling-maling sinabi nila, pwede daw makasuhan si General Pocis. Paano mo kakasuhan ang isang taong nagsasalita? In freedom of expression, di ba? Lahat naman tayo may karapatan na magsalita. Hindi naman niya sinabing kumuha ng barel at sugutin ang Malacanang. Sinabi lang niya na mag-resign. Ang resigning pala is inciting to sedition. Yun ang hindi ko maintindihan. At ang pagkakagawa ay biro mong nanggaling ang buong pamilya niya sa isang bakasyon. Abay, paglabas mo dun sa shoot ng eroplano, dun sa tube, naandun na ang mga pulis. At siya ay pinusasan. Di ba? Sa harap ng pamilya, siya ay pinusasan. Pagkatapos, hindi inalaw ang kanyang mga abogadong lumapit sa kanya. Pangatlong problema, instead na dalhin mo sa korte, kasi sinasabi nila nagsaserve daw sila ng warrant, kailangang ibalik yung warrant sa korte, hindi nila dinala doon, dinala sa krami. So itong mga irregular things, at pag tinanong sino nag-utos sa inyo, anong pangalan mo, yung mga nag-escort, wala silang sinasabi. So kung ginawa nilang example si Major General Pocis na retirido at respetado, imaginein mo sa ordinaryong tao, ikaw, ako, pwede nila yung gawin. At nakakalungkot dahil napakahirap mong intindihin
kung tayo sa martial law na walang formal na declaration o talagang ang mga kasangga ng administrasyon na tungkol sa seguridad ay talagang sige lang, gagawin namin yan para hindi sila maipit.